Buksan po natin ang ating Biblia sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo, at ito'y matatagpuan sa Kapitulo 16 at mag-uumpisa ng versikulo 21 hanggang 28. Ika sa nasusulat sa wikang Tagalog. Ito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailanman hindi iyan mangyayari sa iyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano bang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama. Sa panahong iyon, gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Mga kapatid, tayo po ay pinagpala sa banal na kasulatan sa pagkabasa nito. Purihin ng Diyos. Mapagpalang araw sa iyo, kapatid. Ako si Pastor John Antonio. Bago tayo tumahak sa ating pagbubulay-bulay, inaanyayahan ko kayong yumuko at panandali ang manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang iyong biyaya patuloy na nakayakap sa amin. Bagamat kami humaharap sa pandemic na COVID-19, kami po'y nagpapasalamat sapagkat nagkakaroon pa kami ng oportunidad at pribilehiyong pagbulayan ng iyong mensahe sa pamamagitan ng plataforma ng social media. Panginoon, inaanyayahan po namin ang iyong banal na diwang, siya nawang kumilos, magbigay kalakasan, karunungan at kaalaman, upang anuman ang aming marinig o aming dakilang Diyos ay magbigay kalakasan, magbigay kapayapaan, magbigay ng kagalakan at pag-ibig sa aming araw-araw, at lalong-lalo na magbigay kalakasan sa aming buhay espiritual. Panginoon, pagpalain mo ang mensahe ng aming maririnig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kung ating pagbubulay-bulayan ng ating teksto, ito ay napakagandang teksto. Ang ating binasang teksto, mga kapatid, ito ay ang unang pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Makikita natin dito, kapatid, na plano ng Diyos na manlilikha ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo bilang isang tunay na tao. At makikita natin dito, kapatid, na alam ng Panginoong Jesucristo kung bakit siya naparito sa lupa. Sapagkat, ika sa verse 21, mula noon ay pinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Alam niya. Sapagkat, ika rito sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari
mga tagapagturo ng kautusan, ako'y papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Nais kong pabulayan natin isa-isa ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Ika ito, ako'y magtutungo sa Jerusalem. Kung titignan natin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi niya ginugol ang kanyang buhay sa Jerusalem. Hindi siya lumaki sa Jerusalem, kundi ginugol niya ang halos kanyang buhay sa Galilea. Ngunit bakit sa Jerusalem siya magtutungo? Sapagkat kung titignan natin ang Jerusalem, ito ay isang banal na lugar. At dito ginagawa ang paghahandog sa sacrificial lamb. Ito po ay tinatawag na atonement sacrifice ng isang tupa o kambing na walang blemish, walang kapintasan, ay ihahandog sa templo sa Jerusalem. At ito po ay tinatawag na atonement sacrifice at one moment sacrifice. Kaya tinawag na atonement sacrifice ang lahat ng nagawa ng kasalanan ng mga Hudyo sa loob ng isang taon kapag hinandog mo ang tupang walang blemish at o kapintasan, ang kapatawaran ay tatanggapin nila. Kaya nung makikita natin dito, kapatid, bakit nagtungo ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem? Sapagkat siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung noon tinatawag itong atonement sacrifice na kinakailangan ng tupa o kambing upang ihandog sa templo sa ikapagpapatawad ng kasalanan, makikita natin dito, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ang siya ng kordero ng Diyos. Siya na ang handog na sakripisyo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, noon tinatawag itong at one moment o atonement sacrifice. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo nang siya'y naging handog na siya na ang naging sakripisyo na tupa. Tinawag na itong once and for all sacrifice. Siya na ang naging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, makikita natin dito, ika ng ating Panginoon, maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at tagapagturo ng kautusan, ako'y papatayin. Ang tupa, bago hinandog sa templo, kailangan patayin. At ang dugo nito, ang siyang magiging paraan upang ang kasalanan ng mga Hudyo ay mapatawad. Kailangan patayin ang ating Panginoong Jesucristo upang maging handog na buhay na walang kapintasan. Ngunit bilang isang Kristiyano, ito ang pinanghahawakan nating doktrina na ang ating Diyos na sinasamba, ang Diyos na ating tagapagligtas ay hindi lamang namatay, kundi muling nabuhay. Sapagkat sinasabi nito, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Mga kapatid, ipinakita ng Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magkakaloob upang siya'y muling mabuhay pagdating o pagkalipas ng 3 araw. At kung pagmamasdan natin, mga kapatid, sa verse 22, nabagabag si Pedro. Kaya nga dinala siya ni Pedro sa isang tabi at simulang pagalitan. Ika ni Pedro, Panginoon,
Huwag nawang itulot ito ng Diyos. Kailan may hindi iyan mangyayari sa iyo. Sapagkat si Pedro ay may relasyon na malalim sa Panginoong Jesucristo. Kaya niya nasabi yun. Ngunit hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi. Sapagkat akala niya hindi ito plano ng Diyos. Kaya nga ika ng Panginoong Jesucristo, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Nakakapagtaka naman kapatid, kung bakit ang Panginoong Jesucristo sinabihan ng kanyang alagad na umalis ka sa aking harapan, Satanas. Anong ibig sabihin nun? Ang espiritu ni Satanas ay nasa kay Pedro. Kapatid, kung titignan natin ang salitang Satanas, the word Satan came from the Hebrew origin at ibig sabihin nito ay opponent, kalaban. Natutunan ng mga Hudyo ang salitang Satan sa mga Zoroaster religion. Ano ang Zoroaster? Kung titignan natin, magbalik tayo nung sinilang ang Panginoong Jesucristo, ang mga wise men na nagpunta sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, tinignan nila ang mga tala, kaya natagpuan nila ang Panginoong Jesucristo. Sila ay tinatawag na Magi, ang wise men na ito. Sila ay mga astronomers, mga experts sa mga bituin. Ang mga Zoroaster priests ay tinatawag na Magi. Sila po ay mga pari sa relihiyong Zoroaster. At ang Hudyo ay makausap nila ang mga Magi, natutunan nila ang salitang Satan, na ibig sabihin ay opponent, kalaban. Bakit nasabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro na humalis ka sa aking harapan, Satanas? Sapagkat ino-oppose niya, inahadlangan niya, kinakalaban niya ang kagustuhan ng Diyos Ama upang ang kaligtasan ay mapasa ating lahat. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Ibig sabihin, umalis ka sa akin, huwag mo kong kalabanin, ito ang plano ng Diyos. Kaya nga hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sapagkat ang tanging paraan upang mapawi, malinis ang kasalanan ng sanlibutan, yan ang sacrificial lamb sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi ni Apostol San Pablo sa sulat niya sa Taga-Roma, Kapitulo 6, at ito po'y makikita sa versikulo 23, ika sa nasusulat, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Isang paalala sa bawat isa sa atin, ang tanging makakapagligtas sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang relihiyon na ating kinakaaniban, hindi ang ating mabubuting gawa, kundi tanging ang Panginoong Jesucristo. Ang siyang naging sacrificial lamb upang mapatawaran ang ating mga kasalanan.
Pastor, paano mo nalaman na tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang makakapagligtas sa ating mga Kristiyano? Sapagkat sinasabi sa Acts chapter 4, verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ang sinumang tao sa buong mundo na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, na tanging pangalang Jesucristo lamang ang ibinigay ng Diyos sa mga tao na makakapagligtas. Kaya kapatid, isang paalala ang binigay ng ating Panginoong Jesucristo sa paghahayag na sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa verse 24, sinasabi rito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Kung si Pedro, tinawagan siyang Satanas ng ating Panginoong Jesucristo dahil ino-oppose niya ang kagustuhan ng Diyos Ama. Madalas, kapatid, ang ating kalaban, hindi ang dyablo, hindi ang ating pamilya, kundi mismo ang ating sarili. Siya ang nagiging opponent natin upang tayo ay lumagos sa pananampalataya, upang lalo nating makilala ang Panginoong Jesucristo. Nagiging hadlang ang ating sarili. Kaya nga ika ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Mga kapatid, kailangan nating itakwil ang ating sarili. Hindi ibig sabihin na pabayaan natin ang ating sarili, kundi hayaan natin maghari ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Madalas, nagiging kalaban natin tunay nga ang ating sarili. Panginoon, mamaya na lang. Sa ating pagde-devotion, Panginoon, busy ako. Panginoon, mamaya na lang. Anong nangyayari? Matatapos ang isang araw, pagod ang katawan, sasabihin natin, Panginoon, bukas na lang. Bukas na lang ako magde-devotion. Sa pananalangin, nakakalimutan nating manalangin. At kinakalaban natin ang kagustuhan ng Diyos upang tayo'y lumago sa ating pananampalataya. Kaya isang paalala, sa bawat isa sa atin, kailangan natin kalimutan ang ating sarili. Kailangan natin itakwil ang ating sarili, ang ating sariling kagustuhan, at hayaan natin ang kagustuhan ng Diyos ang siyang mangibabaw. Kaya kapatid, ika rito, kailangan natin pasanin ang ating krus. Ano yun? Kailangan natin pasanin ang ating pananampalataya. Dahil darating ang araw, maraming persecution, discrimination, condemnation ang ating daranasin tulad ng pagdaranas ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit isang paalala sa bawat isa sa atin, mga kapatid. When we suffer with God, we will reign with God. Naranasan ng Diyos ang persecution, ang condemnation, ang discrimination. Ngunit nanatili siyang pinanghahawakan niya ang kagustuhan ng Panginoong Diyos Ama. Nanatili siya doon, hindi siya nagpatinag. Kaya nga sa panalangin niya, ika niya, Father, can you remove this cup of suffering from me? But if is your will, ika niya, ito nawa ang masunod. Anong ibig sabihin? Nakikita niya na mahirap ang kagustuhan ng Diyos Ama. Ngunit patuloy siyang nanatiling nagtitiwala. Kaya nga sa ikatlong araw, sa tulong ng banal na Espiritu, ang
kanyang kapangyarihan, ay nabuhay siya muli at nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapatid, isang paalala sa bawat isa sa atin, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Kailangan natin kapatid, ang saliksikan natin, ang hanapin natin, ang presensya ng Diyos. Siya nawang maghari sa ating buhay mga kapatid, sapagkat siya lamang ang makakapagligtas sa atin. Kaya nga sinasabi rito, ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapatid, mararanasan natin ang buhay na walang hanggan kung tayo ay mananalig sa Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang handog na buhay na walang kapintasan, na tinatawag natin kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating kasalanan, ang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nawa ang kanyang banal na dugo ay maipahid sa atin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Sapagkat, ika sa verse 27, darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahon ngayon, gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Patuloy lamang tayong magtiwala kapatid. Kailangan nating ipanaral ang buhay na salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan, kahit maraming persecution, kahit pinagtatawanan tayo, kahit hindi tayo naiintindihan, patuloy lamang tayong lumakad, ipangaral ang mabuting balita. At lalong-lalo na, nawa ang aral na ating inaaral ay makita sa ating buhay. At isang pangako ang binigay ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagdating ay gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tayo magkakaroon ng gantimpala kung tayo ay mananatiling tapat sa Diyos. Kaya kapatid, tandaan ninyo, ika ng Panginoong Jesucristo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Ito ang grasya, ito ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Habang tayo'y nabubuhay mga kapatid, at naririnig mo ang aking boses, habang tayo'y nabubuhay, meron tayong oportunidad at pribilehiyong ibinigay ng Diyos, at ito ang kanyang biyaya, na kung saan ang sino mang lumapit sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ang sino mang lumapit, bagamat siya ay nananatiling nasa madilim na buhay, nananatili sa kasalanan, iahahon tayo ng Diyos, kapatid. Habang tayo nabubuhay, may pag-asa. Kaya kapatid, ikaw na nakikinig, kung hindi mo pa isinuko ang iyong buhay sa Panginoong Jesucristo, ito ang tamang oras. Narinig mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Kung ang ating buhay ay isusuko natin sa ating Panginoong Jesucristo, kapatid, tayo ay magkakaroon ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Babaguhin tayo ng Diyos at gagawin niyang buo ang ating sarili muli. Kaya kapatid, halina't isuko ang ating buhay sa Panginoong Jesucristo at patuloy manahan tayo sa Kanyang kagustuhan at sa Kanyang plano. Kaya kapatid, isang paalala sa bawat isa sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Patuloy lamang tayong manahan, magtiwala,
at sumunod sa Panginoong Diyos. Pagpalain tayo mga kapatid. Peace be with you. God bless po sa ating mga kapatid. Narinig natin ang mensahe ng buhay. Sino man dito ang nais magpasalamat sa Diyos, ang may kahilingan, ang dumaranas ng kapagsubukan at may hinihingi sa Diyos, inaanyayahan ko kayong sumabay sa panalangin. At sino man dito ang nais italaga ang kanyang buhay, isuko ang lahat-lahat sa Panginoong Jesucristo, tanggapin bilang Diyos na tagapagligtas. Inaanyayahan ko kayong lahat na sumunod. Tayo ay panandaliang manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa mensahe ng buhay na aming narinig. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang unang kumilos upang kami ay maligtas sa hukay ng kasalanan. Na kung saan naging makasalanan kaming mga tao, Panginoon, napapalungkot ka namin madalas sa aming nagagawang karumihan, sa aming nagagawang kasalanan. Ngunit, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang iyong biyaya patuloy na nakayakap sa amin, na kung saan ipinadala mo ang iyong bugtong na anak. Siya ay naging tunay na tao upang siya ang maging kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, na siyang magiging daan ang katotohanan at ang buhay. At siya lamang ang tanging makakapagligtas sa amin, sapagkat ang mabuting gawa ay hindi magiging hagdan upang kami ay maligtas. Ganoon din ang relihiyon na aming kinakakaaniban, kundi ang makakapagligtas ang aming Panginoong Jesucristo. Kung ang aming buhay ay pinagkatiwala namin sa Panginoong Jesucristo at tinanggap namin siya bilang Diyos at aming tagapagligtas, kami ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaharian ng Diyos ay mararanasan namin hindi lang sa paglisan namin sa mundong ito, kundi habang kami nabubuhay, nagahari ang kaharian ng Diyos. Kaya, Panginoon, tinataas ko ang lahat ng nakikinig at sumasabay sa panalangin ito. Inaanyahan ko, Panginoon, ang iyong banal na diwa, ang iyong banal na espiritu, ang siya nawang kumilos. Nawa, Panginoon, ang bawat nakikinig ay hindi niya nawa palagpasin ang oportunidad na habang sila ay nabubuhay, ay lumapit na, isuko ang kanilang buhay sa iyo at maniwala sa iyong mga plano. Kaya, Panginoon, tinataas ko ang lahat ng nakikinig. Yakapin niyo po sila. Anuman ang kanilang dinadanas, Panginoon, pakinggan ninyo po ang kanilang mga daing, ang kanilang mga panalangin. At Panginoon, itinataas ko ang kanilang pamilya. Kung sila man ay nag-i-struggle dahil sa pandemya, natamaan ang kanilang pinansya, nawalan ng trabaho ang padre de pamilya o ang ilaw ng tahanan, Panginoon, naniniwala kami na you are the Jehovah Jireh, the great provider. Kaya, Panginoon, itinataas ko sa kanila, itinataas ko po sa inyo sila. Nawa, O Diyos, ay patuloy mong pagpalain. Ibuhos mo ang pagpapalang galing sa langit sa paraang siksik, liglig at umahapaw. Ipakita mo, O Diyos, ang iyong plano sa kanila. Yakapin mo sila at patuloy ang kapayapaan sa puso at kaisipan ay nawa ang maghari sa kanila. At patuloy ang pag-ibig mo ang sinawang maghari sa bawat pamilya ng nakikinig na ito. Sino man dito, Panginoon, ang dumadanas ng health and mental issues, tinataas ko po, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Ipakita niyo po na hindi kayo nagbabago, na you are the same yesterday, today, and forevermore.
na kung saan, Panginoon, kung noon sa Biblia nababasa namin, ikaw ay nagpapagaling sa lahat ng may karamdaman, physical, spiritual, even mental. Ganoon din, Panginoon. Pinapaniwalaan namin na pagagalingin niyo sila sa kanilang karamdaman at ang kanilang pananampalataya patuloy nawa maging mabunga at patuloy na maging pagpapala sa karamihan. At ganoon din, Panginoon, itinataas ko ang lahat ng natamaan ng COVID-19. Panginoon, nawa patuloy na pagalingin niyo po sila. Patuloy, O Diyos, nawa ay provide niyo ang kanilang pangangailangan, hindi lamang sa bagay pinansyal, kundi ang pangangailangan ng comfort na anyayahan namin ng iyong banal na diwa, O Diyos, siya nawang yumakap sa kanila, sapagkat hindi namin magawang bisitahan ang lahat ng COVID sapagkat ito ay contagious, nakakahawa. Ngunit ikaw ay ang Emmanuel. You are with us kahit saan man kami. Na kung saan ang lahat ng humaharap ng COVID-19, hindi sila nag-iisa. Kasama kanila na lumalaban sa virus na ito. Itinataas ko ang lahat ng doktor. Panginoon, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan physically and spiritually. Ganoon din ang kapayapaan sa kanilang pag-iisip sapagkat ang stress ay patuloy na kanilang nararanasan dahil sa pagharap nila sa nakakahawang virus. Panginoon, patuloy mong pagalingin ang mga doktor na natamaan, mga nurses, mga medical frontliners. Nawa, O Diyos, ay matuloy ang iyong milagro, ang iyong kapangyarihan ng kanilang maranasan. At ganoon din, O Diyos, itinataas ko ang mga expert, ang mga scientists. Nawa, O Diyos, ang bakuna na galing sa iyo sa pamamagitan ng mga taong iyong ginagamit ay mapasa amin upang ang virus na ito ay patuloy na masugpo. Tinataas ko ang gobyerno, bagamat nagahari sa panahon nito ang korupsyon. Patawarin niyo po sila, Panginoon, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sapagkat sila'y nananatili sa madilim na buhay. Patawarin niyo po sila at patuloy, O Diyos, baguhin mo ang kanilang puso't kaisipan. At nawa, O Diyos, ay gamitin mong instrumento ng gobyerno. Nawa ang kanilang ginagawa ay kagustuhan upang ang lahat ng nasasakupan ng mga lingkod ng bayan ay maranasan ang iyong kaharian sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng bayan. Kaya, Panginoon, pagpalain mong gobyerno, patuloy itinataas ko, Panginoon, ang presidente. Ano man ang kanyang nararamdaman sa kanyang pisikal na pangangatawan, dahil sa katandaan, dahil sa stress, patuloy, O Diyos, na pagalingin niyo po siya. At patuloy na bigyan niyo siya ng wisdom na nanggagaling sa iyo. Nawa, O Diyos, ang Espiritu na banal ang siyang maghari sa kanyang puso, na kanyang sasabihin, siya'y naparito. Tulad ng iyong pagsabi, ako'y naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Nawa ang bawat lingkod ng bayan mula sa presidente, sa mga governor, sa mga senador, sa mga kapitan, kagawad, lahat ng naglilingkod sa bayan ay sasabihin, kami ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod sa bayan. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Ang iyong proteksyon, ang sanawang kanilang makamtan, maranasan ang iyong banal na diwa, ang siyang magbigay kapangyarihan at ang banal na dugo ang siyang magligtas sa kanila. At nawa, Panginoon, ay pagpalain mo ang kanilang nasasakupan. At nawa matugunan ng may justisya ang lahat ng pangangailangan ng mamamayan.
Panginoon, maraming salamat sa oportunidad na ito. Patuloy pagpalain mo ang bawat isa sa amin. At nawa, habang may oportunidad na kami ay lumapit, hindi nawa namin sasayangin ang ganitong oportunidad, sapagkat kung hahayaan naming maghari ang anak ng Diyos, ang aming Panginoong Jesucristo sa aming buhay, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang pag-asa at ang pag-ibig ang isang maghahari sa amin. Kaya walang lugar ang dyablo upang makamtan namin, maranasan namin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pagpalain mong bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, tanggapin natin ang bendisyon ng Diyos Ama, ang kaniyang pag-ibig na walang katulad at hindi kumukupas. Ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at patuloy na pananahan ng banal na Espiritu na nagbibigay ng kapayapaan, kagalakan, pag-ibig at pag-asa. Siya nawang maghari sa bawat isa sa atin at manahan mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen.